Hi guys, for today's topic. So ito, requested topic to ng mga netizen na nag-PM sa akin. So ikaw ba ay isang reference contact na pinagbubulaanan ngayon ng cash now? Itong dapat mong gawin kung ikaw ay inaabala nila. So kabayan, kung ikaw ay biglang natawagan ng cash now o ng kanilang mga collection agent, kahit hindi ka naman ang may utang, malamang ay isa kang reference contact na binanggit ng kaibigan, kamag-anak, o kakilala mo nung nag-apply sila ng loan. So sa video na ito, i-focus natin sa'yo, okay? Sa mga taong nasa kabilang dulo ng linyang iyon, na hindi naman nangutang pero patuloy na inaabala. Napakaraming nandito sa comment section. Alamin natin ang mga karapatan mo at kung ano ang dapat mong gawin. Una, ang importante mong malaman, legal ba natawagan ka ng cash now o ng collection agent? Base kasi sa proseso ng loan application ng cash now, ang isang applicant ay talagang hinihingian ng dalawang reference contact bilang bahagi ng verification process. Ibig sabihin, oo, malamang ay legal na parte ito ng kanilang collection process na kontakin ka bilang reference. Pero, mayroong limitasyon dito. Ikaw ay hindi guarantor, hindi co-borrower, at wala kang legal na obligasyon na bayaran ng utang ng taong nag-refer sa'yo. Ang tanging dahilan lang kung bakit ka nila kinokontak ay dahil binanggit ang pangalan mo bilang isang paraan para ma-reach nila ang borrower. Hindi dahil may pananagutan ka sa kanilang utang. Pangalawa, dito na pumapasok ang totoong problema. Ang sobrang dalas at grabing harassment na yung ginagawa ng collection. So base sa maraming naitalang complaints ng iba't ibang tao na nasa parehong sitwasyon mo ngayon, so hindi ka nag-iisa. May mga taong nag-report na paulit-ulit silang tinatawagan sa loob ng isang araw. Kahit paulit-ulit na nilang sinasabi na hindi naman sila ang may utang at wala silang kinalaman dito. Ito ay klaramanteng sobra na sa normal na proseso ng reference verification. Dahil isang beses lang dapat kontakin bilang reference, hindi pa ulit-ulit araw-araw bilang parte ng collection effort. Okay, malinaw tayo dito ha. Dapat isang beses lang. Hindi pa ulit-ulit. Bilang verification nga lang dapat, hindi dapat kayo inaano eh. So pangatlo, ano mga karapatan mo bilang reference contact na inaabala? Alalahanin natin ang mga sumusunod. Una, hindi ka nila pwedeng pilitin na magbayad ng utang ng iba. Wala kang legal na obligasyon sa kanila, okay? Hindi pwedeng ipagpatuloy ang paulit-ulit na pagtawag matapos mong ipaalam sa kanila na hindi ikaw ang may utang. Yun yung pangalawa. Pangatlo, sa ilalim ng Consumer Protection Regulation ng UAE Central Bank, bawal ang abusive o harassing collection practices. Kasama dito ang paulit-ulit na pagtawag sa mga third party na wala namang kinalaman o walang legal na relasyon sa utang na yun, 'di ba? Pang-apat, ano ang dapat mong gawin kung nangyayari ito sa iyo? Una, sa unang tawag malinaw mong ipaalam sa kanila na hindi ikaw ang borrower, wala kang legal na obligasyon dito. At hilingin mong huwag ka nang tawagan ulit tungkol sa utang na hindi mo naman kinuha or inutang talaga. Pangalawa, kung mapapatuloy pa rin ang mga tawag matapos mong sabihin ito, i-document mo ang bawat pagtawag, petsa, oras at kung ano ang sinabi nila. Pangatlo, kung talagang hindi na tumitigil ang harassment, ang dami ko nababasa na ito sa comment section. May mga karapatan kang direktang mag-file ng complaint laban sa cash now sa pamamagitan ng Consumer Protection Channels ng Central Bank of UAE. Dahil labag ito sa proteksyon ng consumer mula sa hindi angkop na collection practices. So sa panglima, kung malapit ka sa taong nangutang, may isa ka ring option. Kausapin mo ng tapat ang kaibigan mo, kamag-anak mo, kilala mo man yan. Ipaliwanag sa kanila na inaabala ka ng kanilang collection agency. At hilingin sa kanila na direkta makipag-ugnayan sa cash now para malutas yung usapin na yun. Sa halip na hayaang ikaw ay patuloy na naapektuhan sa problema na hindi naman
dapat talaga sa'yo. Kausapin mo mismo yung kakilala mo. Sa madaling salita kabayan, kung ikaw ay reference contact lamang, hindi mo dapat pasanin ang bigat ng utang ng ibang tao. At hindi ka dapat basta-basta na lang tanggapin ang paulit-ulit na pagtawag bilang normal na parte lang ng proseso. May karapatan kang protektahan ang sarili mo mula sa hindi angkop na collection practices kahit hindi naman ikaw talaga yung may utang. Okay? So disclaimer lang, ang impormasyong ito ay base sa mga naitalang karanasan ng ibang users online at General Consumer Protection Principle sa UAE. Hindi ito legal advice, paulit-ulit tayo kasi marami tayong bashers dyan, hindi ito legal advice. Kung nararanasan mo ang ganitong harassment, kumonsulta sa isang licensed na abogado sa UAE o direktang mag-file ng complaint sa Central Bank of the UAE. So kung meron kayong experience bilang reference contact na inaabala ng cash now, i-share nyo sa comment section kung paano nyo ito inayos. Baka makatulong kasi sa iba nating kababayan. At kung gusto nyo ng follow-up video, mag-comment down below lang kayo dyan sa baba. Okay? Para meron tayong susunod na topic. And yung mga upcoming vlogs pala natin is i-upload na natin sa ating YouTube channel, Jara Vlog. So medyo pause na si Ante Ja kasi ang dami na natin binag ngayong araw at napagod na tayong magsalita at mag-edit.